reaction. Siyungod siya katahan pala umin. Parang magaya mo kayo, no? Okay, so may nag-send sa atin ng video na kung saan may isang lalaki na gumamit ng isang certain product, facial cream yata or facial mask, and then after niya gamitin, naging ganito na yung mukha niya. So kung makikita natin dito sa video, very prominent yung mga facial lines niya. Para siyang mukhang matanda talaga. Tapos dito, yung sa fine lines, actually hindi na fine lines, ang kakapal na nung line niya sa ilalim ng mata, pati dito sa pisngi. Tapos may mga areas na maga yung skin ng mukha niya. Ano, kahit hilamusan niya, hindi natatanggal yung reaction ng skin niya sa mukha. Katahan pala umin. Grabe, tinatawanan pa talaga ng mga kaibigan. Yun yung mahirap eh. Tatawanan muna bago tulungan. So ito rin, may video din siya na kung saan ito yung before niya sa left side, tapos yung right after gumamit ng skincare, ganito na yung mukha niya. Ayun, sa before niya, wala siyang mga wrinkles, wala siyang mga linya dito, tsaka sa eye bags wala. Pero dito, tingnan nyo, parang tumanda talaga, naging lolo yung itsura niya. Kahit yung labi niya dito sa bandang taas na labi, parang tingnan nyo, parang maga eh. So, sabi dito sa video, Dr. Leo, yung pangalan ng product. Nagmukhang 50 plus. Dr. Leo face mask. Tapos, kung mapapansin nyo, itong naka-side view siya, mas mapula yung skin niya sa mukha eh, kumpara dito sa leg. So, alam natin na talagang nagkaroon ng allergic reaction. Nagkaroon ng severe irritation sa skin niya after gamitin yung product. That's very dry yung skin eh, no? Very dry, magang-maga, tapos puffy. Yung puffy, ibig sabihin talagang maga yung mukha niya, parang lumulobo yung balat. Pinipisil-pisil pa lang tropa eh, ginaganon. Di siguro ba nga ako? First time ako. Kuan. Okay, so sabi ni Sir, first time niya gamitin, and wala naman siyang ibang ginagawa sa mukha niya, kundi yung face mask lang, and first time daw mangyari sa kanya to. Sa mas malapit na view, kitang-kita yung mga kulubot na muka. Tapos yung dito, sa taas ng mata, magayan, yun, no? Parang nakalobo. Magang-maga, grabe. Tapos ayan, no, yung mata niya, hindi pantay. Itong kaliwa, mas buka kumpara doon sa kanan na mata. Okay, so ang posible na nangyayari dito sa lalaki sa video ay nagkaroon ng severe allergic reaction. Kadalasan nangyayari dyan, nakakaramdam tayo ng pamumula ng muka, lalo na pag maputi yung pasyente. Pag medyo moreno, medyo red-purple yung kulay. Tapos nakakaramdam din syempre ng pangate, okay? Tapos kumakapal, parang feeling natin ng kapal-kapal ng mukha natin, tapos parang nakastretch. And of course, meron ding dryness, katulad ng nangyari kay Sir. Initially, yung maapektuhan na part lang dyan is yung nagkaroon ng contact dun sa triggering chemical. Kunyari, dito ako nagkaroon ng contact. Kung ano man yung nilagay ko, tas allergic ako dun, dito lang siya muna. Pero after few hours or several minutes, pwede siya kumalat. Pwede siya kumalat dito o kaya sa kabilang kamay. Pwede yan makuha madalas, di ba, sa mga, yung caterpillar. Di ba, minsan pag nalaglagan tayo ng caterpillar galing sa puno, tapos bigla na lang tayo mangate. Yan, perfect example yan. Kasi may nire-release silang mga chemicals na kung saan nagre-react severely yung katawan natin. Pwede yan sa mga insekto, sa mga kagat ng bubuyog, sa mga aso, pusa, and kung saan ka pa allergic. Itong nangyari kay Sir na sabi nga ng mga netizens, ng mga tao sa TikTok, tumanda. Tumanda siya tingnan, hindi dahil bumilis yung oras. Okay? Nagmukha lang siya matanda kasi kumapal yung balat niya. And nagkaroon ng swelling, na maga. So, mas naging obvious yung mga lines niya sa mukha. And very, very abrupt or mabilis ang nangyari to. Kasi pagka-apply daw niya, and then siguro after few hours, ganito na yung itsura niya. So, very typical for severe allergic reaction. Meron pa nga mga mas severe eh. Bukod sa namamaga, kumakapal yung skin, yung iba dyan nagkakaroon ng mga blisters. Okay? Yun yung parang namumong tubig, umaangat yung skin, tapos pag umangat yung skin, may tubig sa loob. Pag napapasok, yun. Yung iba nagkakaroon ng mga maliliit na blisters or malalaking blisters. Yung iba naman nagkakaroon ng ulcer o kaya nagkakaroon talaga ng uka sa balat nila. Yun, very severe yun. Very strong yung chemical siguro na tumama sa skin nila. So, sige, check natin yung Dr. Leo na product. So, di ko makita yung website nila. Dito lang tayo sa Shopee. So, sabi dito, Dr. Leo, Amazon. International brand pala to. White clay mask for blackheads removal. Hindi siya local brand, okay? Okay, so may 1.8% salicylic acid. Merong white clay. So, ito, key ingredients. Salicylic acid, very common naman yan na exfoliant para matulungan na matanggal yung mga dead skin cells. Very common yan sa mga cosmetic products. Lactic acid for oily pores. Tartaric acid para daw matulungan na mag-fade out yung acne. And meron silang Amazonian white clay and Canadian glacial
clay, which is hindi ko alam kung ano ang specific components ng mga to. Yung mga skincare products kasi ngayon, meron silang mga kanya-kanyang, kumbaga mixture of components or mixture of chemicals na nilalagay nila sa products nila para sila lang yung may ganun. Kaso lang kapag tinignan natin sa main ingredient ito, so medyo halo-halo na yung kanyang laman. So may lactobionic acid, tartaric, mayotramus, abenyas sativa, sodium hyaluronate, allantois. Medyo kakaiba na and hindi na common. Tapos sabi pa dito, suitable for all kinds of skin. So apparently hindi siya suitable for all kinds of skin kasi nga nagkaroon ng allergic reaction si sir. So dito napapasok yung importance na kapag meron tayong bagong skincare product na ginagamit, dapat nagkakaroon tayo ng patch testing. Okay? So kung anumang product yan, kahit international, kahit sobrang social na brand, kahit medyo cheaper na brand, dapat nagpa-patch testing pa rin tayo. Para saan to? Para nalalaman natin kung may halo ba yung brand na yun or yung product na yun na hindi suitable sa skin natin. So, kunyari ako, bumili ako ng bagong product, face mask. Tapos gusto ko siya i-try kasi nagugustuhan ko yung review, maganda daw sa balat. Ang gagawin ko, before ko siya i-apply sa buong mukha ko, maglalagay muna ako dito sa likod ng tenga ko ng very small amount. Dito lang. Hayaan mo lang dyan, apply ka lang small amount, hintay ka ng mga 24 to 48 hours. Maghintay ka kung merong kakaibang reaction na ma-feel yung skin mo dito. Sabi natin nagkaroon ng pamumula, nagkaroon ng pangate, nagkaroon ng hindi inaasahang reaction. Ibig sabihin, hindi pwede sa'yo yung product na yun. Kasi baka may halo na hindi suitable sa balat mo. Ngayon, kung after 48 to 72 hours, wala naman, okay naman siya, wala namang ibang naging reaction sa skin mo, ibig sabihin, pwede mo na siya i-apply sa buong mukha mo. So, Dok, paano kami pipili ng mga skincare products? Ano yung check namin sa ingredients? Marami po kasi ingredients di ba? So, hindi naman natin yan mamememorize lagi. Pero ito yung mga general guidance na dapat nyong tingnan or i-watch out bago kayo bumili or gumamit ng bagong produkto. First, i-check nyo kung may amoy siya, kung may mabangong component, yung may mga kapag in-apply mo sa skin mo, talagang amoy na amoy yung scent niya. Yan, kapag ganyan, red flag po yan. Kasi baka meron silang mga certain chemical na nilalagay, yung mga pabango na yun, na minsan, kapag na-apply sa skin, magkakaroon ng irritation. Check nyo kung may latex. Very common po yan na allergen. Latex, mga rubber, hinahalo po kasi yan sa ibang mga skincare ingredient. Check nyo kung may mga heavy metals tulad ng nickel or gold. Hinahalo din kasi nila yan minsan para mag-iba yung kulay, maging preservative, yung mga ganon. Also, check nyo kung may formaldehyde. Very common na preservative din po yan para hindi agad, kumbagay masira yung mga product nila. Minsan, hinahalo nila yan. Matapang na matapang po yan. Yan po yung nilalagay sa mga preservative. As in, nilalagay po talaga yun sa mga cadaver. And para makita nyo po yung kompletong list ng mga dapat nating tingnan sa mga skincare natin, punta po kayo sa fda.com. Type nyo lang sa Google, allergens in cosmetics, tapos space, FDA, space, US. Yan, lalabas na po yung mga ingredients na kailangan nyo tingnan. So, balik tayo dito sa video ni sir. So, yan, yung naghihilamos siya kasi nga, hindi niya alam kung anong dapat gawin. I'm very sure makati yan and sumasakit yung balat niya. Tama naman, no, na hindi niya kinakamot, hindi niya pinupunasan ng madiin. Tama yun. Kasi kapag kinamot po natin yan, baka po lalong ma-irritate yung skin. Baka magkaroon pa ng sugat. Yung mga iba pang pwedeng gawin sana ni sir is dapat gumamit siya ng lukewarm water, medyo mainit-init para kapag hinila mo sa mukha, matatanggal yung mga natirang allergens. Of course, kung hindi na maiwasan yung pangate, hindi naman kailangan tiisin, pwede po kayo mag-take ng mga antihistamine. And of course, wag na gagamitin. Stop using the product na nag-cause nung pamamaga ng skin nyo. Also, very, very, very important. Kapag nakaramdam po ng hirap sa paghinga, pagsakit ng tiyan, pagkahilo, medyo nadidizzy, nagdidilim yung paningin, dapat tumakbo na po agad sa hospital kasi baka kumakalat na sa buong katawan yung severe allergic reaction. So, ito yung follow-up or kinamusta yung lalaki na naglagay ng face mask. Panoorin natin. Huwag muna. Saglit lang may namumula lang yung face mo. Ben, saglit lang. Tanggalin mo lang. Pinipilit. Hindi. Tingnan lang. Namumulan dyan sa face na bunda. Actually, namumulan. Okay. Mamula-mula, onde, pero hindi naman, tingin ko hindi naman nag-progress. Nagtatanong, hindi ka ba gumamit ng mga ibang rejuve? Hindi. Pero dati gumagamit ka ng mga face mask. Kasi wala ka talagang ibang nilagay sa mukha mo. Kasi madami kasi nagtatanong bakit Ano ako magkaka-rejuve? hindi ka nag-rejuve. Hindi. Ay, face mask lang talaga yun kasi Ayun, kinakamot niya guys, baka may residual pa. May tira-tira pang allergic reaction kasi kinakamot pa rin niya yung dito sa may pangan niya.
I'm not sure kung nagpunta pa siyang ospital after nun. Kadalasan naman kasi nawawala yan ng kusa, no? Lalo na kapag hindi naman nagiging severe or hindi naman nagpo-progress. Pwede naman yan ng mga over-the-counter treatment or mga gamot. Katulad nga sabi ko kanina, antihistamine, mga cetirizine, pwede yan makatulong. Pero again, tulad ng sabi ko kanina, pag may naramdaman na nung mga warning signs, mga red flag, hirap sa paghinga, sakit ng ulo, nahihilo, sumasakit yung tiyan, dapat itakbo na agad sa ospital. And of course, kung gagamit tayo ng bagong ingredient, napakalaga po ng patch testing and laging sisilipin yung mga ingredients ng mga bagong produktong gagamitin natin. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.